Nagsimula ang pelikula sa bansang Paris, kung saan ipinakita ang isang professional hitman na kilala sa pangalang Killer. Matapos matanggap ang isa pang assignment, inupahan niya ang isang bakanteng opisina sa tapat ng hotel para i-monitor ang sitwasyon at ang kanyang potensyal na target. Meron siyang striktong pamantayan at palaging sumusunod sa batas upang wag mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan at wag masira ang kanyang reputasyon. Iniiwasan niya ding mag-iwan ng anumang fingerprint o DNA para hindi siya makulong. Pagkatapos ng 5 araw na pagsubaybay sa kanyang target, tinawagan niya ang kanyang handler na si Charles Parnell at ipinaalam sa kanyang uuwi na siya dahil hindi pa rin nagpapakita ang kanyang target. Gayunpaman, pinakiusapan siya ng kanyang handler na maghintay pa ng kaunti at pumayag naman ang killer na manatili pa ng 2 araw. Nang gabing yun, habang inihahanda ang kanyang mga armas, narinig ng killer na may papalapit sa kanyang kwarto. Gayunpaman, nabunyag na isa lang itong Shopee delivery at ihinulog ang mga parcel sa sahig nang hindi binubuksan ang pinto. Pagkatapos magising sa kalagitnaan ng gabi, napansin niya ang isang paggalaw sa top floor ng hotel at na-realize na dumating na ang kanyang target. Maingat na inihanda ng killer ang kanyang sniper at pinili ang perpektong height para sa kanyang gagawing shot. Kinalkulan niya ang bawat detalye na maaaring makaapekto sa trajectory ng bala at lumalabas na wala nang magiging hadlang para maging matagumpay ang kanyang assignment. Ngunit sa kabila nito, na-miss ng killer ang kanyang shot at napatay ang babaeng kasama ng kanyang target. Dahil dito, sinira niya ang lahat ng mga ebidensya at nagpa siya ng pumunta sa airport. Ginawa niya ang lahat upang linisin ang kanyang sarili at huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Habang papaalis ng Paris, tinawagan ng killer ang kanyang handler at ipinaalam sa kanyang nabigo siya sa kanyang misyon. Sinabi ni Charles ang mga potensyal na epekto nito, ngunit tila hindi nababahala ang killer at nangakong aayusin niya ang isyu sa lalong madaling panahon. Nakita ng killer ang isang kahina-hinalang lalaki at naghinalang isa siyang mersenaryo na ipinadala para patayin siya. Nagbook ang hitman ng isang hotel room malapit sa airport at naghanda na upang harapin ang hindi kanais-nais na bisita. Para magawa ito, inilagay niya ang isang baso sa may doorknob at isang metal plate sa ibaba upang matulungan siyang magising mula sa ingay. Umupo ang killer sa upuan na may hawak na kutsilyo, ngunit natuklasan niyang mali siya at ang lalaki ay isa lang ordinaryong pasahero. Kinaumagahan, umalis na ang killer sa hotel at lumipad na patungong Dominican Republic. Nang makauwi siya sa kanyang bahay, natuklasan niya ang ilang upos ng sigarilyo at mga bakas ng paa ng isang lalaki. Nang ma-realize ng killer na merong tao sa loob, inarmasan niya ang kanyang sarili at dahan-dahang pumasok sa property. Sa loob ng bahay, natuklasan niya ang mga indikasyon ng pakikipagbuno, mga sirang kagamitan at mga nagkalat na dugo. Nalaman din ng killer na nasa ospital ang kanyang kasintahan, kaya nagmamadali siyang pumunta sa kanya. Ang kapatid ng kanyang kasintahan na si Marcus ay inireport na inatake ang kanyang kapatid ng 2 hindi pa natutukoy na individual at nabunyag na hinahanap nila ang killer. Sa kabila ng pagpapahirap at pang-aabuso ng mga ito, nanatiling tikom ang dalaga at nagawa pang saksakin ang paa ng isa sa mga nanghimasok. Matapos makausap ang kanyang kasintahan, natuklasan ng killer na dahil ito sa kanyang pumalpak na assignment at pagkatapos ay binayaran ng extra ang mga doktor para asikasuhin ng maayos ang kanyang kasintahan. Pagka-uwi ng killer sa kanyang bahay, hinukay niya ang isang secret chest na naglalaman ng mga peking dokumento, pera at mga armas. Hindi niya maaaring palampasin ang nangyari at nagpasya siyang maghiganti sa mga taong nanakit sa kanyang kasintahan. Nang malamang dumating ang mga kriminal sakay ng berdeng taxi, sinimulan na ng killer ang paghahanap sa naturang sasakyan. Kalaunan, nahanap niya ang taxi company na gumagamit ng mga berdeng sasakyan at nagpasya siyang subaybayan ang driver na naghatid sa mga kriminal. Pumasok ang killer sa administration building at natuklasan na ang pangalan ng taxi driver ay Leo Rodriguez. Ngayong alam na niya ang itsura ng driver, sinimulan niya ng sundan ang lalaki at sinamantala ang pagkakataong makapasok sa kanyang sasakyan. Pinagbantaan ng killer si Leo gamit ang kanyang baril at pinilit siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa 2 taong inihatid niya noong nakaraang araw. Dahil sa takot, sinunod ng driver ang lahat ng iniutos ng armadong pasahero at sinabing sinundo niya sila mula sa airport. Nang makarating sila sa isang tahimik na lugar, pinatay ng killer ang taxi driver at tumakas papuntang New Orleans. Nagrenta ang killer ng puting van at nagmaneho papunta sa isa sa kanyang mga hideout, isang storage facility na naglalaman ng mga peking lisensya, mga plaka, ilang malalakas na baril at mga bala. Kinaumagahan,
pumunta siya sa isang bakery at bumili ng nail gun, basurahan, at iba pang mahahalagang kagamitan. Pagkatapos nito, pumunta ang killer sa bayan at hinanap ang isang babae na nagngangalang Dolores. Madaling pasukin ng gusali dahil meron itong mahinang security system at isang kamera lang ang nasa may entrance. Matapos hintayin ng mailman, nagbalat kayo ang killer bilang isang janitor at pagkatapos ay pumasok na sa office building. Nang pumasok na ang mailman sa loob, kinalkula ng killer ang oras ng pagsara ng pinto. Sa sandaling makaalis ang mailman, pumasok na ang killer sa loob at pinagbantaan ang sekretarya gamit ang kanyang baril. Dito nabunyag na opisina ito ni Charles Parnell, ang kanyang handler. Inutusan ng killer si Charles at ang kanyang assistant na itali ang kanilang sarili bago sinira ang computer at tablet ng handler. Hiningi ng killer ang pangalan ng kliyente, ngunit tumanggi si Charles na ibunyag ang anumang impormasyon. Pinaalalahanan niya ang killer sa kanyang pagkakamali at dahil sa uri ng kanilang propesyon, naniniwala siyang hindi maiiwasan ang mga epekto tulad nito. Upang makakuha ng pag-amin, nagpaputok ang killer ng mga tornilyo sa dibdib ni Charles at inutos na ibigay ang pangalan ng kanyang kliyente. Ipinagpalagay ng killer na meron pang ilang minuto si Charles para umamin, ngunit biglang hinimatay ang lalaki bago pa siya nakapagsalita. Naiintindihan ni Dolores na hindi siya bubuhayin ng killer, kaya hiniling niya ditong gawin ito ng maayos upang makuha ng kanyang mga anak ang kanyang life insurance. Kahit na walang awa ang killer, sinunod pa rin niya ang kahilingan ng babae. Higit pa rito, ang sekretarya lamang ang nakakaalam sa pangalan ng kliyente, at siya lang ang maaaring tumulong sa kanya sa paghahanap sa mga salarin na ng abuso sa kanyang kasintahan. Matapos ilagay sa basurahan ang bangkay ng handler, umalis na ang killer at ang sekretarya sa gusali at pumunta sa bahay ng babae. Habang binubuksan ng lalaki ang pintuan ng garahe, sinubukang tumakas ni Dolores ngunit mahigpit ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Nang ma-realize na wala na siyang ibang choice, ibinunyag na ng babae sa killer na mahahanap niya ang kliyente sa Chicago. Matapos makuha ang mahahalagang impormasyon, binali ng killer ang leeg ni Dolores at itinulak siya pababa ng hagdan upang ipalabas na namatay siya sanhi ng isang aksidente. Makalipas ang ilang araw, naglakbay siya sa Florida para hanapin ang unang salarin na kilala sa pangalang Brute. Kinalkula ng killer ang bahay ng akusadong kriminal kung saan napansin niyang meron siyang mga bisita at isang malaking aso na dapat niyang in-neutralize. Kalaunan, pumunta siya sa malapit na grocery at bumili ng karne at sleeping tablets bago bumalik sa bahay ni Brute. Kinagabihan, sinundan niya ang grupo ng mga gangster sa isang kasino kung saan nagpasya silang isugal ang bahagi ng kanilang pinaghirapang pera. Kalaunan ng gabing yon, umuwi ng mag-isa si Brute at nagpasya ang killer na samantalahin ang pagkakataon. Sinimulan niyang kunin ang atensyon ng aso at pinakain ito ng karning nilagyan ng sleeping tablet. Pagkaraan ng ilang minuto, napansin ng killer na tumigil na sa pagtahol ang aso at nakatulog na ito. Pagkatapos, pumasok ang killer sa bahay at nalamang nasa banyo ang kriminal. Gayunpaman, sa sandaling nakapasok siya sa loob, inatake siya ni Brute sa pag-aakalang isa siyang magnanakaw. Hindi maiiwasan ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang lalaki. Makalipas ang ilang minuto, nakuha ng killer ang kalamangan at matagumpay na napatay si Brute. Matapos makuha ang unang hakbang sa kanyang paghihiganti, nagmamadaling lumabas ng bahay ang killer ngunit gising na ang aso at handa ng lapain ang ating bida. Kasunod ng kanyang pagtakas, naghagis ang hitman ng isang firebomb na naging sanhi ng pagkasunog ng bahay ni Brute upang alisin ang lahat ng ebidensya. Nang malamang nakatira sa New York ang kanyang sunod na target, kumuha ang killer ng plane ticket at naligo upang alisin ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Nagrenta ang killer ng isang hindi papansining sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay ng isang ginang na kilala sa pangalang Expert na sangkot sa pag-atake sa kanyang minamahal at gumagamit ng mga peking dokumento para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hinintay ng killer na lumabas ang blonde at sinundan siya sa isa sa mga traffic light. Huminto ang killer sa tabi ng ginang at naghanda ng barilin siya, ngunit nagpasya siyang ipagpaliban muna ang pagpatay. Matapos siyang sundan sa isang restaurant, mas pinili ng killer na makaharap sa personal ang babae. Natakot ang Expert dahil naiintindihan niyang isang hitman ang kaharap niya at pumunta ito upang ipaghiganti ang kanyang kasintahan. Idinahilan ng ginang na sumunod lamang siya sa utos, ngunit hindi siya kayang patawarin ng killer. Sa kabila ng kanyang kawalan ng tiwala sa Expert, nakipag-inuman muna siya sa kanya at pagkatapos ay inalok ng lumabas ang babae. Alam ng ginang na bilang na ang kanyang mga araw at pinahalagahan ang bawat sandaling nabubuhay pa siya.
Gusto niyang maghanap ang killer ng isang magandang lokasyon para sa kanyang kamatayan upang gawin itong dramatic. Sa isang punto, sinubukan niya pang akitin ang killer, ngunit pinatay na siya nito. Matapos makuha ang totoong pangalan ng kliyente, naglakbay na ang killer sa Chicago. Doon, hinanap niya si Mr. Claiborne at nalaman na isa siyang bilyonaryo na nakatira sa isang secured at sopistikadong bahay. Nakakuha ang assassin ng access sa parking garage ngunit meron ditong isang pinto na may electronic lock. Bilang paghahanda sa panibagong misyon, bumili siya ng duplicate keycard at nagparehistro sa gym ng bilyonaryo. Bumili din ang killer ng baril na hindi niya pa nagagamit dati. Kinabukasan, pumunta na ang killer sa gym. Pagkatapos matanggap ang parcel na naglalaman ng duplicate keycard, pinasok na ng assassin ang locker ng mga security guard ng bilyonaryo at inescan ang access key. Kinagabihan, bumalik siya sa tirahan ni Mr. Claiborne at piniling maghintay ng pagkakataong umatake. Nang mapansin ng killer ang isang food panda na papaalis na sa parking lot, pumasok siya sa loob at pumunta sa apartment ng bilyonaryo. Ang takot na si Mr. Claiborne ay kinilala ang bisita bilang isang magnanakaw. Sinabi ng bilyonaryo na walang mahahalagang bagay sa kanyang apartment at hiniling na umalis na siya. Nang ibunyag ng killer ang dahilan ng kanyang pagpunta, inamin ng bilyonaryo na wala siyang kinalaman sa kung anong nangyari sa kanyang kasintahan. Iginiit niyang nagbayad lang siya para ipapatay ang kakumpetensyang negosyante sa Paris, ngunit wala siyang alam sa potensyal na epekto kapag nabigo ang misyon. Matapos mabigo ang sniper sa pagpatay sa target, humingi ang handler ng dagdag na pera para idispatcha ang lahat ng ebidensya, kabilang ang pagpatay sa hitman at sa kanyang mga mahal sa buhay. Matapos ma-realize na nagsasabi siya ng totoo at walang kinalaman sa nangyari sa kanyang kasintahan, nagpa siya ang killer na hayaang mabuhay ang bilyonaryo. Kasabay nito, pinagbantaan niya si Claiborne na kung susubukan niyang ipahanap siya, babalik siya at hindi na magdadalawang isip na patayin siya. Matapos alisin ang lahat ng ebidensya, umalis na ang killer sa Chicago at bumalik na sa kanyang safe house. Sa huling eksena, sa wakas ay nakalabas na ng ospital ang kanyang kasintahan at inenjoy ng magjowa ang isang beach vacation sa Hawaii at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.